Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako po si Stacy. Isa rin po ako sa tagapakinig nyo noon, kaya naman naisipan ko i-share ang sariling karanasan ko. Matagal akong nagdalawang isip kung ipapadala ko ba ito. Pero pakiramdam ko, kailangan ko nang may makaalam. Lalo na po sa mga pamilyang may katulong sa bahay. 12 taon na ang nakalipas nang nangyari ito. Nakatira kami noon sa isang lumang bahay sa probinsya. Tahimik ang lugar, magkakalayo ang mga bahay at halos magkakakilala ang lahat. 4 kaming magkakapatid at dahil parehong nagtatrabaho ang magulang ko, kumuha silang katulong. Ang pangalan niya ay Alma. Sa unang tingin, wala kang mapapansin na kakaiba. Mahinhin siyang kumilos, bihirang magsalita at palaging nakayuko. Masipag siya, sobra. Maaga gumigising, huling natutulog. Hindi siya nagrereklamo kahit kailan. Pero may mga bagay kaming napansin habang tumatagal. Hindi siya kumakain kasama namin. Kapag tinatawag namin siya para sumabay sa hapunan, ngumingiti lang siya at sinasabing busog na raw siya. Pero kapag chinecheck namin ang kusina, hindi naman nababawasan ang pagkain. Hindi rin namin siyang nakitang natutulog. Ang kwarto niya ay nasa dulo ng bahay, pero tuwing madadaanan ko yun sa gabi, laging bukas ang ilaw at walang laman ang kama. Akala ko noon, masipag lang talaga. Hanggang isang gabi, nagising ako para uminom ng tubig. Bandang hating gabi na iyon. Pagbaba ko sa kusina, nakita ko siyang nakatayo sa may lababo. Nakatagilid ang katawan niya, parang may inaamoy. Nang mapansin niya ako, bigla siyang tumuwid at mumiti. Hindi ko alam kung bakit, pero kinabahan ako. Iba ang itsura ng mga mata niya, parang masyadong dilat at parang walang buhay. Kinabukasan, nagkasakit ang bunso naming kapatid. Nilalagnat siya ng mataas at ayaw dumede. Napansin din naming may mga pasa sa braso at leeg niya. Maliliit pero marami. Sabi ng nanay ko, baka nadaganan lang sa tulog. Pero gabi-gabi, palala ng palala ang kondisyon ng kapatid ko. Isang madaling araw, narinig ko ang nanay ko na umiiyak. Hawak niya ang bunso namin. Humihina raw ang hinga. Hinanap ng tatay ko si Alma para humingi ng tulong. Wala siya sa kwarto, pero bukas ang bintana at sa sahig may mga bakas ng paa. Baliktad ang hugis. Doon na nagsimulang maghinala ang tatay ko. Kinaumagahan, kinausap niya isang matandang albularyo sa kabilang baryo. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang matanda. Isang tanong lang ang itinapon niya. Gaano nakatagal ang katulong niyo? Nang malaman niyang halos 6 na buwan na, napailing na lang siya. Sinabi niyang huwag na raw naming patulugin si Alma sa loob ng bahay sa gabing iyon. Pero huli na. Noong gabing iyon, habang nagdarasel kami sa sala, biglang namatay ang ilaw. Walang hangin, pero biglang bumigat ang pakiramdam. Narinig namin ng mga kaluskos sa bubong. Hindi na namin nakita si Alma kinabukasan. Wala na rin ang mga gamit niya. Parang hindi siya kailanman tumira sa amin. Gumaling ang bunso naming kapatid makalipas ang ilang araw. Unti-unting bumalik sa dati ang lahat, pero hindi na nawala ang takot. Pagkalipas ng ilang linggo, may natanggap kaming sulat. Walang pangalan ang nagpadala. Isang pangungusap lang ang laman. Salamat sa pagpapatuloy. Hindi ko pa kayo makakalimutan. Hanggang sa ngayon, hindi na kami kumuha ulit ng katulong. At kung bakit ko po ito ibinabahagi ngayon, dahil kamakailan lang, may nakita akong babaeng kamukha ni Alma sa palengke. Pareho ang ngiti, pareho ang mga mata. At nang mag-cross ang tingin namin, alam kong naaalala niya ako. Kung may nakikinig man po na may katulong ngayon, obserbahan niyo po. Hindi lahat ng tumutulong ay tao, at hindi lahat ng aswang sa gubat nagtatago. Salamat po sa oras ninyo. Hanggang sa muli.